Asar na asar ngayon guys, itong si Xi Jinping kay President Bongbong Marcos. Binati lang naman ho ni President Bongbong Marcos itong new elected president ng Taiwan, which is si Lai Ching-te. Kinongratulate lang naman ho ni President BBM. Abay, parang bulkan na gustong sumabog itong si Xi Jinping. Ano na naman katarantaduhan niyang pumasok sa sa pag-iisip niyo? Parang nagkakaroon sila ng pagkapraning, pagkaaning-aning. Di ba nakakatawang isipin ang double standard nila guys sa point na gusto nila sumunod tayo sa One China policy. Gusto nila sumunod tayo sa One China policy. Ang didemanding nila, pero yung on-clause, di ba, yung pinanggagawa nilang katarantaduhan sa West Philippine Sea, abay hindi nila masunod-sunod. Ang tetelok ng utak nyo, matindi yung kalungkutang dinadala nyo. Ang sarap sundutin ng mga kulangot nyo. Di ba? Imagine that. Salos nyon. Bawal pala, guys, ang bumati ng congratulation. Hindi lang naman si President Bongbong Marcos ang nag-congratulate. Yung ibang mga bansa din, yung ibang mga world leaders din, yung world leaders ng yung presidente ng US, 'di ba, si Blinken. Kinongratulate si Lai Ching-te bilang new elected president ng Taiwan. Abay, bakit parang kami lang yung pinoint out niyo? Ang sakit. Diba? Wala pang ginagawang unnecessary movement, guys. Itong si President Bongbong Marcos, abay parang naghihimutok na. Talagang galit na galit. Gustong manakit ni Xi Jinping. How much more pa kaya pag may nagawa na tong mga necessary moves na talagang ikapuputok ng kanyang butchi. Diba? Nakakaloka talaga, guys. Kahit yung brain cells ko, hindi na makayanan. Anong klaseng pag-iisip yan? Kawawa naman yung yung ambassador ng China, binugbog ni ambassador ng Pilipinas doon sa China, binugbog nila, guys. O, sabi dito sa balita, pinagpapaliwanag ng China ang ambassador ng Pilipinas sa pagbati ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong halal na pangulo ng Taiwan ni si Lai Ching-te. Yung personal mo na galit, Xi Jinping, dito kay Lai Ching-te, wag mong dalhin sa ibang mga world leaders. Abay, kaloka naman yung lola. Kasi guys, ganito kasi yung nangyari. Yung bagong presidente ho ng Taiwan ay anti-China. Kaya sila naghihimutok sa galit. Tapos ito pa yung sabi, sabi sa kanila, Taiwan tells China to face reality after election na tanggapin nyo na lang ang katotohanan na yung nanalo ay anti-China. Kasi meron din silang presidenteng niluluklok na pro-China. Pero yung nanalo, guys, is yung anti-China. Kasi yung mga tao doon sa Taiwan ay nagkaisa. Meron silang pagkakaisa at hinimok nila, inelect nila yung presidente is yung anti-China kasi gusto nilang maging independent countries. Kasi yung China kasi, guys, agaw-agaw teritoryo ba kahit nga yung West Philippine Sea, 'di ba? Gusto nilang agawin. So ganon, guys, gusto nilang maging independent kasi sinasakop sila, probinsya daw sila ng China, which is yun yung pinakaayaw ng Taiwan na ginaganon-ganon lang sila. Kaya bumuboses at lumalaban sila. So yun na nga, anti-China yung nanalo. Galit na galit si Xi. Asar na asar si Xi. Parang literal na talunan ba? Ito yung balita, panoodin nga natin para hindi na ako madaming satsat. Nakakaloka. Pinatawag po ng China ang ambassador ng Pilipinas matapos batiin ni Pangulong Marcos ang bagong halal na pangulo ng Taiwan. Sabi po ng China, malubhang paglabag ito sa One China policy na kinikilala ng Pilipinas. Tinutukan po yan ni JP Soriano. Matapos magwagi ni Lai Ching-te sa presidential elections ng Taiwan,
Isa si Pangulong Bongbong Marcos sa mga bumati. Sabi ng Pangulo, umaasa raw ang Pilipinas ng mas malapit na ugnayan sa Taiwan at pagpapalakas ng mutual interest ng Taiwan sa Pilipinas. Nagpasalamat naman sila kay Marcos. Pero matapos nito, sabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas, pinatawag ng Chinese Foreign Ministry ang ating ambassador sa China na si Jaime Flor Cruz. Pinagpapaliwanag umano siya sa naging pahayag ni Pangulong Marcos. Wala pang pahayag tungkol dito ang Department of Foreign Affairs at ang Malacanang. Bukod kay Pangulong Marcos, kabilang sa mga bumati sa President-elect ng Taiwan ay sina US Secretary of State Anthony Blinken, British Foreign Secretary David Cameron, pati ang mga foreign ministers ng Japan at Singapore. Sa pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning, kinundena at tinututulan ng anyay maling gawain ng mga bansang bumati sa bagong leader ng Taiwan na paglabag daw sa One China policy. Naghain na raw sila ng mga serious demarche na paraan ng pag-iit sa opisyal na posisyon o kagustuhan ng isang bansa. Ang One China policy ay pulisiyang kinikilala ng maraming bansa sa mundo, kabilang na ang Pilipinas, na nagsasabing may iisang gobyerno lamang ang China at ang Taiwan ay isa lamang probinsya ng China. At bilang pagtalima dito, walang diplomatic relations ang Pilipinas sa Taiwan, kaya walang Philippine Embassy doon. At ang meron lamang ay ang mga economic at cultural offices. Paliwanag ng DFA sa kanilang pahayag, ang pagbati ni Marcos ay paraan daw ng Pangulo na magpasalamat sa Taiwan sa pagtanggap at pangangalaga sa halos 200,000 OFW sa Taiwan. Sabi ng DFA, patuloy daw na kinikilala ng Pilipinas ang One China policy. Tingin naman ng kasalukuyang chairman ng Manila Economic and Cultural Office o MECO sa Taiwan. Congratulations came before he could assume as president. Hindi pa siya presidente. So there is no violation of the One China policy. Di ba? So, di ba, if we look at it from a strictly point of view, hindi pa presidente yung dinilit niya. So there is no violation. It's a safe gesture. Kasi naman, in every contest, may nanalo. And usually, yung nanalo, agad-agad nakakatanggap ng kadami-daming congratulations. Pero para sa isang international relations expert, tiyak daw na aalmahan ito ng China. Direkta man itong sabihin sa Pilipinas o hindi. China is watching us very, very closely. You know, it was dumbfounded when the president shifted to the US when they thought that President Marcos was their candidate right in 2022. So it's still a puzzle to them, and they don't like the visit of Kamala Harris, they don't like the visit of Blinken, they don't like the visit of Nancy Pelosi, and they don't like the fact that we are sort of is a partnership, or at least appear to be partnering with Taiwan. Hinihinga namin ng pahayag ang Malacanang. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa bagong pahayag ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning ngayong araw, sinabi niyang ang mga pahayag ni Marcos ay malubhang paglabag sa One China policy, pagsalungat sa political commitments ng Pilipinas sa China at panghihimasok sa usaping panloob ng China. Sabi pa niya, huwag daw maglaro ng apoy ang Pilipinas at tumigil sa maling mga salita at kilos kaugnay sa mga isyu ng Taiwan. Pinayuhan pa niya si Marcos na magbasa at unawain ng tama ang kasaysayan ng isyu ng Taiwan upang sumapit sa tamang konklusyon. Wala pa pong tugon dito ang Malacanang. Diba? Ang didemanding na sumunod tayo sa One China policy, pero sila, hindi nga nila masunod-sunod. Yung on-clause, ang tetelok, no? Sarap talagang pagsusundutin yung mga, mga kulangot nila. Imagine that, didemanding nyo na sumunod kami, pero kayo, hindi rin kayo sumusunod. But then, anyway, it is natural na mag-congratulate si President Bongbong Marcos because there are many OFW na Pilipino na nandoon sa Taiwan. So, ano yung pinuputak ng kinemes-kinemes nyo dyan? Bumati lang ho ang presidente. There's nothing wrong with that. Okay sana kung part ho ng kampanya si President Bongbong Marcos ng pagkapanalo ni Lai Ching-te. Hindi naman ho campaign strategies. Hindi naman ho si President Bongbong Marcos doon yung nangampanya kay Lai Ching-te. Only bumati lang. There's nothing wrong with that na mag-congratulate ka sa isang tao. Diba? Ano pinuputak ng butchi? Masarap talo talaga tong mga hinayupak na to. Nakakagigil. Nakakagigil. Bago nyo kami sabihan na sumunod sa One China policy, sumunod muna kayo sa on-clause, sa arbitral ruling. Ganon. Kakaloka. So, ngayon, guys, na-stress yung kipay ng lola nyo. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.